kaawaan mo ako, Diyos, ayon sa iyong kabutihan, ayon sa laki ng iyong awa, amin ang aming kasama. Ugasan ako sa aking pagkakasala at linisin sa aking kasalanan. Kaawaan mo ako, Diyos, ayon sa iyong kabutihan, ayon sa laki ng iyong awa, awin ang aming kasama. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel, mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinaglalaan mo kami ng kaukulang tulong na sa iyong kahinaan ay iyong itinutugon. Ang iyong kaloob sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay makamtanawa namin ng buong kaligayahan. Sa pagtanggap namin ito, kami naway makapamuhay ayon sa inaasahan mo. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng karunungan. Sinabi ng masasama, tambangan natin ang mga taong matuwid, pagkat hadlang sila sa ating mga balak. Ipinamumukha nila sa atin ang pagsuway sa kautusan. At sinasabing, tayo'y nagkasala laban sa ating kaugalian. Ipinamamarali nilang nakikilala nila ang Diyos at sinasabing sila'y anak ng Panginoon. Sila ang nagbibigay sa atin ng mga problema. Nakita lang natin sila'y balisa na tayo, pagkat kaiba ang gawain nila't pamumuhay. Ang palagay nila sa atin ay mababang mababa at nandidiri sila sa ating gawain. Sinasabi nilang kaligayahan ang wakas ng matuwid at ipinagmamagaling na sila'y anak ng Diyos. Tignan natin kung ang salita nila'y magkakatotoo, kung ano ang mangyayari sa kanila pagkamatay nila.
Kung ang mga matuwid ay anak nga ng Diyos, sila ay tutulungan niya at ililigtas sa mga kaaway. Subukin natin silang dustain at pahirapan upang malaman natin kung hanggang saan ang kanilang kagandahang asal at kung hanggang kailan sila makatatagal. Subukin nating ibingit sila sa kamatayan. Yamang ang sabi nila ay iingatan sila ng Diyos. Iyon ang usapan ng masasama, ngunit sila'y nagkakamali pagkat binubulag sila ng kanilang kasamaan. Hindi nila natalos ang lihim na panukala ng Diyos. Hindi sila umasa sa gantimpala ng kabanalan. Hindi naisip ang magandang wakas ng malinis na pamumuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Diyos hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Sa Diyos hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Nililipon ng Diyos yaong masasama hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Agad dinirinig daing ng matuwid. Inililigtas sila sa mga panganib. Sa Diyos hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Tumutulong siya sa nasisiphayo. Ang walang pag-asay hindi binibigo. Ang taong matuwid, masuliranin man, sa tulong ng puon, agad maiibsan. Sa Diyos hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Kukupkupin siya ng lubos-lubusan, kahit isang butoy hindi magagalaw. Mga lingkod niya'y kanyang ililigtas. Sa napapakupkup, siyang mag-iingat. Sa Diyos hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Tumayo na po ang lahat. Napupurin kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Napupurin kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Ang tao ay nabubuhay, hindi lamang sa tinapay, kundi sa salitang mahal mula sa bibig na banal ng Ama nating may kapal. Napupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, nilibot ni Jesus ang Galilea. Iniwasan niya ang Judea sapagkat ibig silang patayin ng mga Hudyo roon. Nalalapit na ang pista ng mga tolda, isang pista ng mga Hudyo. Pagkaalis ng kanyang mga kapatid, si Jesus na may pumunta rin sa pista.
ngunit hindi hayagan. Sinabi ng ilang taga-Jerusalem, hindi ba ito ang taong gusto nilang patayin? Hayan, lantaran siyang nagsasalita, ngunit wala silang sinasabi laban sa kanya. Baka naman nakilala ng mga pinuno na siya nga ang Mesiyas. Walang nakakaalam kung saan nagmumula ang Mesiyas pagparito niya. Ngunit alam naman natin kung saan nagmula ang taong ito. Kaya nang nasa templo si Jesus at nagtuturo, malakas niyang sinabi, "Ako ba'y nakikilala ninyo? Alam ba ninyo kung saan ako nagmula? Hindi ako naparito sa ganang aking sarili lamang. Ang totoo, ang siyang nagsugo sa akin. Ngunit hindi ninyo siya nakikilala. Nakikilala ko siya, sapagkat ako'y mula sa Kanya, at siya ang nagsugo sa akin. Tinangka nilang dakpin siya, ngunit walang nangahas, sapagkat hindi pa niya oras." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsipo muna ang lahat. Maganda ring paalala ng ating ebanghelyo, lalo na sa ngayong araw na ito, na unang Biyernes ng buwan, ay araw ng debosyon para sa atin bilang mga deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno. At mula sa ating debosyon, nakaugat tayo sa salita ng Diyos na umaakay sa atin tungo sa kaganapan ng buhay. At magandang paalala sa atin ng ebanghelyo natin sa araw na ito na si Jesus ay nagpapahayag para sa kanyang sarili. Si Jesus ay nagpapahayag para ang mga tao nakikinig sa kanya, ang mga pagdududa ay mawala nang sila ay buong pusong sumampalataya sa kanya. Minsan maganda rin para sa atin no, bilang Kristiyano, sa ating debosyon din ba ay lumalalim din ang tiwala at pananampalataya natin sa Diyos? Na lumalalim ang ating tiwala sa Kanya? O tulad din ba tayo ng mga Hudyo na nagdadalawang isip? Tulad din ba tayo ng mga Hudyo sa ating ebanghelyo na nag-aalinlangan kay Jesus? Marinig natin sa ebanghelyo, nagbubulungan sila. At sa mga pagkakataon sa ebanghelyo, maraming pagkakataon na ang mga Pariseo at mga Hudyo ay nagbubulong-bulungan kapag sila ay nag-aalinlangan kay Jesus. Kaya ang kanilang inisip, alam natin kung saan siya galing. Siya ba talaga ang Mesiyas na hinihintay natin? But in the face of doubt, Jesus assures them to trust in Him more. Kaya sagot ni Jesus, ako ba'y kilala ninyo? Alam niyo ba kung saan ako nagmula? Kaso lang, imbis na mas sumampalataya at mawala ang alinlangan, anong reaksyon nila? Nagalit sila kay Jesus at gusto nilang hulihin. Minsan, tayo din mga nakikinig, how do we receive what we hear? Ito mga Diyos sa ating ebanghelyo, kung hindi panig sa gusto nilang marinig ang sinasabi, nagagalit sila. Kaya naging reaksyon nila madalas sa mga aral at turo ni Jesus, nagagalit sila. Gusto nilang hulihin at ipadakip si Jesus. Bakit? Kasi hindi nila narinig yung gusto nilang marinig. Salungat sa gusto nilang marinig ang sinasabi ni Jesus. Minsan magandang tanong, tayo rin ba? Ako ba bilang isang deboto? Ang pinakikinggan ko lang ba? Makikinig lang ba ako at aayon ako kung gusto ko yung naririnig ko?
Kung yung sinasabi ng mabuting balita at na salita ng Diyos, pag yun okay sa akin, acceptable sa akin, goods tayo. Wala namang problema doon, di ba? Paano pag challenging na para sa iyo ang naririnig mo? Paano pag ang pagpapahayag na ng salita ng Diyos ay medyo, sabihin natin, salungat sa gusto mong marinig? Sinong mag-a-adjust? Sino magbabago? Ang gusto natin, ang baguhin yung salita ng Diyos. Diba? Ang gusto natin mag-adjust si Jesus para sa atin, sa ginawaan natin. Halimbawa lang, magagalit, ha? Kung hindi niya gusto marinig to. Di ba pinapahayag ng pananampalataya natin at ng salita ng Diyos na ang pinagsama ng Diyos sa sakramento ng kasal ay huwag paghiwalayin? Di ba? O hindi akin galing yan, ha? Galing yan. At ang pinahayag ng simbahan, tutol tayo sa diborsyo. Bakit? Kasi pinagmumulan natin ay ang salita ng Diyos. Sinasabi ni Jesus, ang pinagsama ng Diyos, huwag paghiwalayin ng tao. Diba? Nung sa Ebanghelyo, nung pinayagan ni Moises ang maghiwalay, anong sabi ni Jesus? Dahil sa katigasan ng inyong ulo. Diba? O tayo din mga Kristiyano, dahil naniniwala tayo at pinanaligan natin ang mga aral at turo ni Jesus, tayo din ay naniniwala sa kasagraduhan ng kasal. Hindi ba alam naman natin na marami ang nagalit sa simbahan nung pinahayag natin na no to divorce. We believe in the sanctity of marriage. Sinasabi, ay ba't ang simbahan nangingialam? Hindi nyo lang nagustuhan yung narinig ninyo. Hindi lang pumanig sa katigasan minsan ng ulo natin o yung kagustuhan natin, yung narinig natin. Minsan, maganda ring tignan ang puso natin. Pag ang pagpapahayag ng salita ng Diyos ba, minsan ginigising ako. Pag ang salita ng Diyos ba, minsan nagiging challenging na para sa akin. Anong babaguhin ko yung salita ng Diyos para umayon sa akin? O ang babaguhin ko yung sarili ko para umayon ako sa salita ng Diyos nang siyang sinusundan ko? Minsan, selective hearing tayo, mga Kristiyano Di ba? Ang gusto lang natin pakinggan, yung gusto lang natin marinig. But when the Word of God is challenging, ayaw natin, we shut our ears. At ito siguro yung problema, kahit balikan natin ng mga nakaraang araw sa Ebanghelyo, nagagalit sila kay Jesus dahil si Jesus ay nagpapahayag ng katotohanan, pero against sa gusto nilang marinig. Against sa gusto nilang expectations. Kaya maganda rin sa paglalakbay natin sa panahong ito ng Kwaresma, na mula sa ating debosyon sa mahal na pong Jesus Nazareno, tayo ay buong pusong nakikinig sa Kanya. At ang salita niya ang sinusundan natin. Ang buhay natin ay inaayon natin sa kanyang mga aral at turo. Ang buhay natin ay medyo idinediretso tinutuwid natin. Dan tayo ay buong puso makasunod kay Jesus. Na bilang mga deboto, tayo din ay tinatawag na maging disipulo ni Jesus. Kanyang mga tagasunod.
at ang sinusundan natin ay ang kanyang salita. We embrace the Word of God when it is comforting and when it is challenging for us. When it gives us consolation and when it probes our hard-heartedness. Nakikinig tayo, sinusundan natin ang salita ng Diyos. Bakit natin gagawin yon? Dahil tayo ay deboto at ang isang deboto, nakikinig sa salita ng Diyos. Hinahayaan niya na ang buhay niya ay hubugin ng salita ng Diyos. Whether he wants it, he wants what he hears, he likes what he hears, or what he hears becomes challenging and uncomfortable for him. Di ba minsan, yung mga bagay na uncomfortable din para sa atin, yun din minsan ang magtuturo sa atin at gagabay sa atin sa paglago natin. Di ba? Di ba yung mga may mataas ang cholesterol diyan? Di ba uncomfortable na magda-diet ka talaga? Lalo na kapag may handaan, andyan yung paborito mo. Dahil mataas ang cholesterol mo, di ba? Tiis. Di ba? Ganun din sa buhay natin bilang Kristiyano. Kung ang pahayag ng salita ng Diyos sa atin ay sa ikabubuti natin, yes, it will be difficult, but it is worth it. Yes, it will be difficult at times, but it will give us meaning. Diba? May kabuluhan, minsan challenging, pero may kabuluhan sa buhay natin. Challenging minsan, oo, pero doon tayo lumalago. Kaya magandang imbitasyon sa atin ito sa unang biyernes ng buwan. Sa paglalakbay natin, lalo na sa papalapit na ang mga mahal na araw. Buksan ng tenga sa pakikinig sa salita ng Diyos. Hayaan natin na kung ang salita ng Diyos ay minsan ay hinahamon na tayo, nagiging parang uncomfortable na para sa iyo. That is then, and those are the moments that God is molding your heart to be His disciple. God is molding your heart to be closer to His heart. God is molding you that you will be like Him. Inuhubog tayo ni Jesus gamit ang kanyang salita para maging katulad niya. At hindi ba, yan ang goal natin bilang mga deboto, maging katulad ni Jesus Nazareno. Amen. Tumayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, sa ating paglalakbay sa buhay, idalangin natin na pagkalooban tayo ng tapang na magsalita at magsikap para sa katotohanan. Ang ating itugon, Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Ang mga kasapi ng simbahan naway magsikap na palaganapin ang mabuting balita ni Jesus sa buong mundo. Manalangin tayo. Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Sa pamamagitan ng pagninilay sa pagpapakasakit ni Jesus sa krus, ang mga taong hindi sumasampalataya naway manampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Tayo nawa ay magkaroon ng kapayapaan sa isa't isa. Manalangin tayo. Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Ang mga may sakit at mga dukha naway maranasan ang nagpapagaling at mapagmahal na presensya ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Ang mga yumaong tapat sa Panginoon naway magtamasa ng kapayapaan ng kanilang tahanan sa langit. Manalangin tayo. Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan.
Ama naming nasa langit, isinugo mo ang iyong anak upang magpakasakit para sa amin. Ipagkaloob mo na sa pamamagitan ng aming pananampalataya sa Kanya, malabanan namin ang kawalan ng pananampalataya sa aming sarili at sa mundo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsipo muna ang lahat. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapuri niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayang banal. Ama naming lumika ang paghahaing ito sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, ay siya nawang mapaging dapat na kami maging lalong dalisay sa pagharap sa iyo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan. Ang pagsisikap nami iyong kinalugdan at ang pagpapakabuti nami iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Panginoong Diyos sa mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana
silod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming namimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaya isa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob.
sa lahat ng masama. Inihiling namin kami, Adya, sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Itong kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ng Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo.
Magkakaroon po tayo ng second collection para sa disaster and relief fund na ipinagtutulong ng ating simbahan sa mga naapektuhan at nasalanta ng mga sakuna at kalamidad. Tumulong po tayo. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay pinili ng Diyos na kapiling niya. Ang Nazarene Catholic School, ang paaralan ng Basilica Menor at Pamansang Dambana ni Jesus Nazareno ay tumatanggap na mag-aaral mula preschool hanggang senior high school para sa school year 2025-2026. Sa mga mag-aaral na papasok para sa grade 1 at grade 7, ang paaralan po ay magbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan. Meron din pong academic discount sa mga mag-aaral na kabilang sa top 10 na papasok, grade 1 at grade 7. May matatanggap na 13,000 ESC subsidy ang mga grade 7 na patuloy na matatanggap hanggang sa sila ay makarating ng grade 10. Bukod pa po dito, ang lahat na mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula sa public school ay maaari pong mag-enroll ng libre at wala nang babayaran hanggang sa siya ay matapos ng senior high school. Para sa karagdagang impormasyon, tulong pang educational, financial at diskwento, ang mga scholarship maaari kayong mag-message sa Nazarene Catholic School Facebook page o tumawag sa mga sumusunod na numero nakapaskil sa ating LED screen. Pagkatapos ng misa, ang pagwisik po ng banal na tubig ay magaganap sa labas ng ating simbahan. Pinakikiusapan ng lahat na ang tanging labasan o exit ay sa Quezon Boulevard at sa Plaza San Juan lamang. Iwasan po natin ang magtulakan. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pamansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsilod po ang lahat. Panalangin sa mahal pong Jesus Nazareno. Mahal pong Jesus Nazareno, banal ang iyong pangalan. Dinadakila at pinasasalamatan ka namin. Nagpakababa ka at sumunod sa kalooban ng Ama. Pinasan mo ang krus at nag-alay ng buhay para sa aming kaligtasan. Tanggapin mo ang aming dasal at sakripisyo. Itulot mo na kaming sumasamo ng buong katapatan at pagmamahal, magbahagi ng mabuting balita, magsisi at takwil ang kasalanan at masama, at maghatid ng awa at kapayapaan sa aming kapwa. Pinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat-lahat sa amin. Pinapanalangin namin ang mga nangangailangan ng iyong tulong. Pinapaubay namin sa iyo ang aming mga kahilingan. Itong aming pagdidebosyon at panata ay lalo nawang magpalapit sa amin sa iyo at sa aming kapwa, upang nagmamahal at nagkakaisa kaming magtaguyod ng iyong kaharian dito sa lupa hanggang sa langit, namin tunay na tahanan kung saan nag-ahari ka sa kalawalhatian magpasawalang hanggan. Amen. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo.
Ama namin mapagmahal, kaming mga nakinabang ay loobin mong bumagtas mula sa dati naming pagsuway na aming tinalikdan tungo sa pamumuhay na iyong pinababanal sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Isus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo mga kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahin at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin na tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.